Oyama. And guys, sa Oyama dito sa Oyama, itong halal food. Good morning guys! Ayan, dadalhin ko kayo dito sa isang napakagandang store dito sa Oyama guys. Ito ay napakakompleto at makita nyo naman talaga na talagang marami yung mga bilihin dito. At syempre naman guys, hindi lahat kasi ng store is kompleto ang kanilang paninda. So ngayon, bakit kami napunta dito ng asawa ko? Gusto ko salang ipakita sa inyo yung aking na-try na tinatawag nilang panprak. Panprak ba yun? Basta panprak ang tawag yun guys, is nakakagamot siya ng mayroong kang karamdaman at nakakababa siya ng diabetic o kaya guys, meron tayong sa sikmura. Ako kasi guys, na-try ko yun, kaya gusto kong i-share sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo para kahit mayroon kayong store na malapit sa inyo, yung halal store or mga Pakistani or Muslim store guys, yung Indo, pwede rin ang mga Indo store kasi meron yan sila guys, kompleto yan sila. So ito nga guys, itong luya, isa rin yan sa nakakatulong sa atin kapag mayroon tayong iniinda sa sikmura. Nakakapayat din yan guys. At alam nyo ba guys, nakakabilib dito sa kahit saan guys. Basta mga store ng mga Muslim or mga kasi na-try ako yan guys nung pumunta ako sa Pakistan. Pag pumunta ako doon sa store nila, kahit saan ka mapunta guys, nag-aalok talaga sila ng inumin. Kakaiba sila, di ba guys? Kasi sa atin walang ganyan eh. Kahit saan ka pumuntang store, walang inaalok. Hindi naman natin yan masisisi kasi nga mahal syempre yung mga bilihin sa atin. Although sa kanila guys, mahal din naman. Kaya lang, sila talaga, kapag may mga customer na pumupunta, binibigyan sila ng inom. Ito nga pala yun guys, yung panprak na sinasabi ko sa inyo. Nakatikim ako niyan guys, at ang tawag niyan sa atin guys yung parang bunga ng parang maliit, diba guys, alam niyo yung bunga ng nyug, yung maliliit, yung parang nabubuhay lang siya sa disyerto kung tawagin. Yung sa amin kasi ang tawag niyan yung mama, yung mga sinaunang panahon guys, yung mga matatanda, yun ang inunguya, 'di ba? Basta labuyo ang dahon niya. So ngayon, parang nilagay na lang, syempre dinaan sa machine yan at nilagay na lang sa lata. So napakaganda niyan guys, pero hindi ko recommend sa lahat yun guys Ito ay akin nasubukan na kasi ako guys ay noong hindi pa ako nag-chemo, hindi pa ako nagkaroon ng sakit, kinakain ko yan. Hindi naman kinakain kasi yung parang ang laway mo lang naman yung nilulunok mo dyan. So ayan, yun nga, i-share ko rin sa inyo yan pag medyo ibang topic natin. So itutur ko muna kayo dito sa tindahan na ito dahil malinis talaga yung tindahan na ito guys. At dito lang ako nakapunta sa tindahan na ito na talagang napakalinis niya. At kompleto siya guys, in fairness no. Although sinasabi natin na ang mga store talaga is malinis naman. Pero ito lang yung store guys na malinis at kompleto siya. Kasi marami ako na iba-vlog na hindi naman minsan may mga kulang. So hindi masasabing kompleto. So itong store na to, malaki siya guys, as in kompleto siya. So andito na lahat, wala na kayong hahanapin pa siguro dito. Siguro maliban na lang kung mga Muslim o yung mga hinahanap po, diba? Pero para sa akin talagang ang dami. May mga bigas o lahat kasi nga parang galing sa Pakistan. Meron din naman silang mga pang Philippine guys. Pero syempre yung asawa ko kasi hinahanap talaga yung mga halal. Yung iba kasi guys, alam niyo yung may mga pasintabi sa mga makakapanood itong aking video kasi ang sinasabi nila na yung halal daw na tatak is alam niyo yun, mayroong kanya-kanya pag na-brainwash na tayo sa ating mga relihiyon, marami nang hindi nakakaunawa sa mga salita o mga words na nakalagay sa kung saan-saan ng mga bilihin, no? Diba guys? Kasi ang sa akin, kasi sinasabi sa akin nung una, nung turo sa akin na ang halal food daw is yun yung hindi magandang tatak. Pero syempre nung nakapag-asawa na ako ng Muslim, is ipinaunawa niya sa akin ang kahulugan o yung ibig sabihin ng halal.
So, ibig sabihin, bago daw pala nila kinakatay yung mga karne o kaya yung mga hayop, is dinadasalan muna nila. At malinis daw yun. Kaya tinatawag nilang halal food. O, diba? Magkaiba yung mga sinasabi sa mga pangunawa o yung mga, alam mo yun, iba talaga yung talagang original na malalaman. Diba? Yun naman guys ay ating napag-usapan lang, pero kanya-kanya kasi tayo ng paniniwala. Syempre, buti na lang na itama ako ng asawa ko sa kung anong paniniwala na dating parang naiba yung, ganun pala yun. So, ayun nga, balik na tayo dito sa ating tour. Nagulat ako dito guys sa mais, ano ba to, mais. Ang cute naman ito, hindi ko alam kung lulutuin pa ba yan o diretsong kakainin na. O, diba? At alam nyo ba guys, nagustuhan ko na rin yung mga pagkain nila. Akala na mababaho, akala nila nung hindi nakapag-try. Pero ako mismo nakapag-try sa mga pagkain nila. Nagustuhan ko siya, hindi lang sa kasi noong kasi diba nasanay na tayo sa Pilipinas na kinakain natin kanin, although yun ang ating nakasanayan talaga. Pero nung nakapag-try talaga ako ng pagkain ng mga Muslim guys, sabi ko sa inyo guys, hindi na nag-aalboroto yung tiyan ko na lagi akong bloated, kasi ang pagkain nila guys is parang alam mo yun, yung walang hindi mapampaalsa, o diba, nakakaloka. Kaya ito nga guys, mas madalas na ako kumakain ng mga Muslim food kasi nga wala silang halo na kung ano-ano, di mas mabigat pa siya sa tiyan. Kunti lang yung nakakain mo at ang tagal pa niyang matunaw sa katulad ng mga plata, kasi gawa din siya sa guys, sa trigo or sa mga yung pagkain ni Jesus dati. So talaga namang hindi matitrigger yung ating sikmura at hindi tayo agad gugutumin.